Wala, solid talaga dito. Feeling ko sunset, sunrise, punta tayo dito sa mga sulok-sulok. Minsan yung mga magandang lugar, mga hindi mo napapansin, pero pagka nandun ka na at yung moment na yun, minsan ang ganda talaga. At welcome na naman sa isang episode. So ang episode natin ngayon, ensayo at training. Pero bibisitahin natin ang Marikina Riverside. Lakas ko na headwind, kaya let's go! Dito na tayo dumadaan. Kalayahan nata, tas Bilo na, tas Chico. Dito tayo dumadaan ng Congressional dahil mabilis sa sasakyan doon. Sa mga di nakakaalam, may daan dito papunta Katipunan. Grabe init ngayon. Ngayon magmamark, kaya apply kayo ng sunblock. Kahit anong heat training yan. O kaya kahit heat training, basta apply kayo. Dahil syempre, ayaw natin magkaroon ng sakit. Kaya yun, ingat lagi. So ginagawa pa yung parte na to. Baka doon sa unahan. Sarado din dito. Sa may bandang riverbanks. Doon pa sa unahan, tingnan natin. Approaching Marikina Riverside. Kung mapapansin nyo, medyo madami-daming ginagawa. At dinedevelop nila itong Marikina Riverside. Balik tayo dun sa may bandang Tumahan. Medyo mas maganda dun. Kaya ito Marikina Riverside nung pandemic. Ito kasagsagan ng madami nagbabike, daming nabisita dito kasi maganda siya nature pa din itong Marikina Riverside. Siyempre kailangan mo ng something na to look forward nung pandemic kasi nakakulong ka lang, kaya kahit anong nature papatusin mo talaga para maiba yung nakikita mo tsaka yung routine mo. Pero ngayon ginagawa pa siya, pabalikan natin to pagka gawa na talaga, pero bisitahin natin kung ano na yung mga gawa. So ito yung parte na pwede magbike at free para sa ating mga siklista. Check out natin. So hindi maganda ang itsura ng Marikina River ngayon dahil ang balita natin may El Nino. So medyo tagto talaga, pero okay na din, nature pa din. Masarap bumisita sa mga nature kahit nasa loob siya ng Metro Manila. So dito papunta tong San Mateo. Itong kalsada na to, papunta ba to? East ba? Pala north. Basta yun. Tignan mo naman. So pwede ka mag-ensayo dito sa kahabaan na ng Marikina River. Doon di ko alam kasi tanghali, so mainit. Baka kaya walang nag-ensayo. Yun ang tahimik ko. Pero syempre pag nag-ensayo ka, 20-25 ka dito, ingat pa din kasi may mga naglalakad-lakad. Dapat sa pagbabike, ang safety natin ang number one. Dahil katawan natin ang unang aapektuhan pag hindi tayo nag-iingat. Solid din at wala masyadong nagbabike at wala masyadong bumibisita kasi siguro ginagawa pa talaga, kaya tahimik, tayo lang Kaya kung gusto nyo, bisita kayo dito, maganda siguro umaga, sunrise o kaya sunset. Pero dahil baliktad nga tulog natin, wala, tanghali talaga. Kaya let's go. So kung mapapansin nyo, may bakod. May pad yan na malaki. Ayan. Kung maaalala nyo, noong 2010, alam naman natin kahit maganda tong Marikina River at pinapaganda pa ng Marikina government, naging trahedya siya sa ating mga Pilipino, lalo na yung mga malapit dito, Marikina River, Pasig, kasi umapaw to at madami ding hindi pinalad at nasawi na dun sa kanila. Maabot ng mga second floor yung baha kahit ganito siya kaganda. Ayun, beautiful tragedy siya. So pag napaganda na to ng Marikina government, magiging puntahan lalo na pag sunrise at sunset. Tsaka pa pwede mag-exercise dahil siraulo lang tayo at tayo ang kapapawi sa tanghali. Makikita nyo, wala talaga, tayo lang nagbabike. Ang haba din ang haba, ayun na yung Tumana Bridge. Ayun, so putol dito. Check natin sa kabila paano tayo makapunta doon. Alam mo, ngayon aakit natin yung bike dito. Ingat!
So pag dito sa may taas, makikita nyo kung umapaw man yung Marikina River, ang ginawa nila, parang hindi na talaga siya diretso pumasok agad, tapos masalanta yung mga nakatira sa malapit sa ilog. Ito yung itsura. So yan, ano yan, pipigilan niya yung tubig para hindi makapasok agad. Kudos Marikina government, dahil pwedeng pasyalan, tsaka para sa safety natin ng mga nakatira dito. Ayan, ito yung kabilang side at mukhang ginagawa pa. Nakidaan na tayo dito. Hindi ko lang kung pwede. Katikan natin, pag bawal, sisitayin naman tayo. Ito, yung project. Ito, lupa-lupa pa. Ayun. So makikita nyo, yun o, tinatampakan nila yung project. So pwede ba dumaan doon? Pwede. Salamat. Yun, pwede naman pala magikot-ikot dito. Medyo hindi lang malinis. Yung sa kabila, yung nadaanan natin kanina, malinis yun. So dito, lupa tsaka bato pa. May mga project pa kasi. Kaya sa cheste muna yung GoPro dahil delikado. Sana namang adventure. Saan na naman tayo nagsususot. Wala, solid talaga dito. Feeling ko sunset, sunrise, punta tayo dito sa mga sulok-sulok. Minsan yung mga magandang lugar, mga hindi mo napapansin, pero pagka nandun ka na at yung moment na yun, minsan ang ganda talaga. Kaya yun. Yan na nga, nabisita na nga natin yung lahat ng probinsya sa Pilipinas, pero something na bago pa rin para sa atin to. At maganda din ang itsura. Ito na siguro yung dulo na pwede natin mapuntahan, dahil ito lupa na, tsaka yung mga truck dito na nadaan. Kudos ulit sa Marikina para sa inyong project, at hindi lang sa safety ng mga nakatira, at eventually magiging park to at magiging tambayan ng mga tao. At dahil pasikip na nga ang Metro Manila, at pawala na ang mga nature, mga puno-puno, dahil dito ni-utilize nila itong river na kahit umaapaw. At delikado pag mabagyo, umaapaw, para maging isang magandang park. At may mabisita naman mga taga Metro Manila, hindi lang taga Marikina to, open. Yung makukita sa GoPro, kung makikita nyo, may mga naliligo, may mga namimingwit ata, nangingisda dito sa Marikina River. Okay, balik na tayo at sa may bala na tayo ahon. At dito na natin tatapusin ang episode na to. Siguro mga 20 to 30 kilometers ang napadyak natin ngayong araw. Ang episode na nag-Marikina Riverside tayo. Hanggang sa muli, salamat!